Ito na nga mga sombreros, marami ang nagtatanong bakit daw hindi si Daniel Padilla ang kinuhang host. Instead, si multimedia star Alden Richards na naman. Na kung matatandaan natin mga sombreros, ang napuna ng mga netizens noong 2023 na Miss Universe Philippines ay yung kanyang ala Steve Harvey na pagkakamali mga sombreros. Kasi nga 'di ba, kung matatandaan natin, yung Miss Friendship, imbis na tawagin niya yung inanunsyo niya kasi na ang kandidata mula sa Agusan del Norte na si Janary Zarazoso bilang winner sa Miss Friendship. Ngunit matapos igawad ang award na ito ay agad naman ang binawi mga sombreros, no? Na ang nagwagi pala dapat sa award na Miss Friendship ay walang iba kundi ang kandidata mula sa Capiz na si Shane Glenn May Makiran mga sombreros. Pero yung anggulo na bakit daw hindi si Daniel ang kinuha, si Alden na naman. Ang ating dito mga sombreros, ang ating unang isipin na yung mga artista may kanya-kanyang skill, may kanya-kanyang genre, may iba-ibang talent. Kumbaga pa si Alden kasi ay hinubog ng GMA sa hosting, di ba? Kasi nag-umpisa siya Itbulaga. So from that platform or from that program na Itbulaga mga sombreros ay na-develop yung kanyang hosting skill at ginawaran nga siya ng award, no? Kumbaga pa si Alden ay awarded na for how many times sa hosting mga sombreros. 2016 ginawaran siya ng USTV Students Choice Awards for Best Male Host mga sombreros, yun nga sa kanyang performance sa Itbulaga. Year 2018, nagawaran din siyang Best Male Host sa 32nd PMPC. Ganon din sa 2019 or taong 2019 ng Eduk Circle. 2023, para sa kanyang performance naman sa All Out Sundays. Itong 2024 lang mga sombreros, recently ay nakatanggap ulit siya ng Best Reality Show Host para sa kanyang performance naman sa Battle of the Judges. Yun nga, siguro yung mga tao, wag natin ikumpara si Daniel dito kay Alden kasi si Alden hindi naman sa bias, maliban sa direktor si Alden. Kumbaga pa nahubog siya ng GMA sa lahat ng strengths or sa passion na meron siya, and hosting is one of his kumbaga pa forte or kanyang kalakasan or kanyang hilig gawin mga sombreros. Kasi sa Itbulaga nga siya nahubog or parang siguro naging hilig na rin niya mga sombreros, kung kaya siya nilagay ng GMA sa mga programs na kung saan ay mas mahubog pa ang kanyang skill. Si DJ naman ay nahubog sa drama, sa pelikula, sa singing, di ba? Si DJ at saka sa dancing din. Hindi ko lang alam sa iba pang mga pero businessman din naman sila pareho kasi si DJ ay may mga pinapatayong or may pinatayo silang bagong theme park sa Batangas, pero co-owner lang siya doon mga sombreros, hindi talaga siya yung pinakamay-ari. Tapos may pa siyang business si Alden din naman, ganoon din naman, no? Passion din niya or talagang siguro naging kumbaga pa masinop sa pera at saka iniisip talaga niya yung future na what if wala ng trabaho, gaya na sinabi niya sa isang interview na yun nga, pag nawala ng trabaho or gusto niya nang magpahinga muna sa showbiz, at least meron siyang investment na mga business gaya ng McDo. At nakita natin, no, talagang hands-on din siya sa kanyang business, na siya mismo ang nagsiserve minsan sa customers. Yun nga, parang normal na tao lang siya mga sombreros. And then, balik tayo dun sa Miss Universe PH mga sombreros. Ang mga kasama po ni Alden dito ay ang Miss Universe 2022 na si Arboni Gabriel na may lahing Pilipino din po. Ang tatay po niya ay isang Pinoy mga kasombreros. And alam ko marami sa atin dito ang marami ng bet sa Miss Universe. Kayo, sino ang bet nyo? Kasi talagang sa online world, kung tao ang pagbabasehan or yung voting, ang pagbabasehan mga sombreros ay si Ma'am Alexi Brooks ng Iloilo.
Tapos, si Ma'am Atisa Manalo. Ito mga sombreros sa base lang. Wala akong personal pick dito mga sombreros. Ito nakabase lang yung since related naman sa Miss Universe Philippines ang ating pinag-uusapan. Ay yung mga tao talagang number 1 pick si Ma'am Alexi, tapos pangalawa si Ma'am Atisa Manalo, tapos si Ma'am Tara Valencia yata yun ng Baguio. Tapos sino pa yun yung mga nag-stand out talaga sa mga sa mga activities nila mga sombreros, kasi maraming activities sila Since lumaki ako sa Sultan Kudarat mga sombreros, recently doon po hineld yung kumaga pa fashion show ng mga kandidata mga sombreros sa Isulan, Sultan Kudarat. Yung Isulan po mga sombreros ay yan talaga yung aking hometown. Diyan ako pinanganak at nagtapos ng aking college sa Isulan. Pero dito na ako ngayon sa Tagum, Davao City, kasi nga yung nanay ko po ay dito hindi Tagum City, Davao del Norte pala. Kasi malayo ako sa Davao City. Yung nanay ko kasi dito po yung bahay nila, kung kaya dito kami. Kung nakita niyo po sa vlog namin mga sombreros. So yun, going back dito po sa MUPH, kung may bet din kayo, kung may mga gusto rin kayo manalo na makuha yung corona ng Miss Universe Philippines 2024, ay comment din po kayo. Pero yun po, wala po akong influence dito na ako nag-mention lang po ako ng mga pangalan base po sa akin nakita sa online world, sa nagsisirculate na mga information sa ating online world mga sombreros. Pasa na rin ni Ma'am Michelle D ang kanyang corona this year, and marami talaga nag-aabang. Pero going back dun sa topic natin, wala na tayo, sobrang dami natin sa natin. Going back dun sa topic natin na bakit hindi si Daniel Padilla, kasi isa sa mga nakita ko ring rason dito mga sombreros, hindi si Daniel Padilla kasi hindi naman sa pag-underestimate yung Miss Universe, kasi di ba yung tanungan doon is English, yung answer doon is English, and yung mga Padilla talaga hindi naman lahat para makata sila sa Pilipino, parang nasanay sila sa Tagalog talaga mga sombreros. Tulad ni Sir Robin Padilla, na Senator Robin, talagang makata, and natutuwa nga ako pag nagsasalita yun si Sir Robin, kasi siya Tagalog na Tagalog. So di ba sa Miss Universe, knowing Alden, pag ni-interview siya minsan or nagsasalita, talagang 85% minsan ng kanya sinasabi ay English. So yun din yan, kasi nasanay nga talaga siya sa hosting. Number 1 factor, your number 1 edge ni Sir Alden, yung kanyang nahasa yung kanyang hosting skill talaga, at saka awarded, siya yung multi-awarded host na siya pagdating sa ganyang larangan mga sombreros. Ginoong Universo, ang bansag natin sa Tisoy, Pambansang Bay, Alden ninyo na may edad na 32 para sa gagawing coronation night sa Miss Universe sa ika-22 ng Mayo. Kayo, meron na ba kayong bet para iuwi ang corona upang ipadala sa ibang bansa? Dalangin natin masungkit rin sana ng ating pambato na gaganapin sa Mexico laban sa mga beauty and branding mga kandidata na higit sa 80. Sana'y huwag na tayo mag-isip kung bakit si Alden na napiling host at magpadala sa emosyon sa Facebook, Twitter, TikTok at Instagram toxic posts. Dahil si Daniel Padilla ay nahubog sa iba ring genre, gayon din naman si Alden na nalinang at passion ang bawat ginagawang obra maestra. Ang capital city ng bansang Cabo Verde or Cape Verde ay Praia, MMD, corona ay ipapasa na at ipaparaya. Ang capital city ng Cambodia ay Phnom Penh. Resulta ng MUPH 2024 ay malalaman sa dulo ng Judges' Ballpen. Cameroon ay Yaoundé, pangmalakasan talaga ang hosts na sina Alden at 2022 Miss Universe Arboni. Canada ay Ottawa o DJ, mga pambabash ay idaan na lang sa pagtatayo ng mga businesses at tawa. Central African Republic ay Bangui. Bet nyo ba sa MUPH si Atisa, Tara, Stacy or Alexi? Capital city ng bansang Chad ay Jamena. Coronation night ay gaganapin sa SM Mall of Asia Arena. China ay Beijing. Syempre, super excited na sila sa pagpapractice para sa hosting. Colombia ay Bogota. Kabuuang maglalaban-laban sa MUPH 2024 ay 55. Therefore, mahigit sa 50.
Ang capital city ng Comoros ay Moroni. Sino kaya ang kokornahang MUPH 2024? Kayo ba'y napapaisip rin at nagmumuni-muni? Congo Democratic ay Kinshasa. Corona ni Michelle D. Kanino kaya ipapasa? Congo Republic ay Brazzaville. Model designing ang profession pala ni Arboni Gabriel. Costa Rica ay San Jose. Andun ata si Catherine. Susuporta talaga sa pambansang Bay. Cote d'Ivoire ay Yamoussoukro. Expected nating si Tisoy Alden ay magsusuot ng tuxedo. Ang capital city ng Croatia ay Zagreb. Filipino ang tatay ni Arboni Gabriel. Cuba ay Havana. Pupunta rin kaya sa venue si Ivana? Cyprus ay Nicosia. Palagay nyo, totoo bang si Catherine ay sa coronation night nandun siya? Czech ay Prague. Sobrang gaganda at gagaling ng MUPH. Kung kaya, huwag na huwag niyo silang tatawaging pangit o frag. Kung hindi, kayo sa fans ay mabablagadag. Letter C na to mga sombrero. Siyempre, ang kasunod ay letter D. Sabayan niyo ako pero English alphabet tayo at hindi alpabetong Pilipino. Share the love and kindness po mga sombreros, and maraming salamat po sa mga nakaka-appreciate ng ating munti, simple, payak mga kasombreros, nakatuwaan ng mga tula mga maraming salamat talaga Kathleen fans sa patuloy na nagsusubscribe, nag-review, nanonood mga sombreros, nagko-comment. Hindi lamang kayo mga subscribers para sa akin, you are kumbaga pa a helping hand din po. Malaking tulong at support din po sa ating channel. Kung kaya maraming salamat. Siguro kung milyonaryo lang ako, namigay na ako dito ng pera mga sombreros, pero wala ultimong ordinaryong mamamayan lamang po tayo, pero God knows na someday ay i-bless niya po tayo, maging kayo na mga subscribers at mga viewers mga sombreros. Maraming salamat po. Pagpalain po kayo at ang inyong buong pamilya ni Lord Jesus Christ. See you sa next vlog po. Bye bye.